Magandang gabi mga minamahal na kababayan at sa ating mga overseas Filipino workers. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi sa inyong lahat. Muli na naman po tayo na live dito sa ating Facebook at sa TikTok accounts. At marami-rami yung pag-uusapan natin ngayon. Baka mahaba itong pag-uusapan natin ngayon. At bago po natin puntahan yung mga naka-schedule na mga topics o mga pag-uusapan natin, ay gusto kong banggitin po sa inyo itong biglang lumabas na pahayag o news na ako ay idinimanda na ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice dahil daw ako ay nagpakalat ng fake news at hindi ko pa naman nababasa kung ano yung kanilang dinimanda sa akin, ang NBI. Pero maliwanag na kung yan ay talagang naihanda na nila at nailatag na nila at naisampa na nila sa Department of Justice, ay ito ay talagang masasabi nating political harassment, pure and simple. At gusto nila talagang patahimikin ang lahat ng sinuman na hindi conforme sa ginagawa ng administrasyon nito. Pero mga kababayan, mga minamahal kong mamamayang Pilipino, ang inyo pong lingkod, si Attorney Raul Lambino, ay hindi patitinag at hindi pahaharas. Pag-iibayuhin ko pa po ang pagsasabi sa inyo ng katotohanan. Sa katunayan nga tungkol po dyan, sa sinasabing demanda ng NBI, pakiusap po lamang na sana po ay ipadala po ninyo yung kopya ng inyong demanda sa tirahan ko po sa Mangaldan, Pangasinan. Bigay ko na po sa inyo yung address, 141 Barangay Bunlag, Mangaldan, Pangasinan. Doon po ako nakatira. 141 Barangay Bunlag, Mangaldan, Pangasinan. Wala na po akong tirahan dito sa Maynila. Hindi tulad po dati, nung tayo po ay nagpa-practice bilang abogado rito sa Maynila, meron tayong law office dito, wala na po yung address na yon. Kasi sabi ko nga, semi-retired na po akong abogado, isa na lamang po akong magsasaka at abogado, paminsan-minsan ako konsulta pa rin, at dahil na rin po sa teknolohiya, ginagamit na lamang po natin ang smartphone, ang internet, para po makipag-ugnayan sa mga iba't ibang mga kliyente o mga tao na naniniwala pa rin po sa atin. So uulitin ko po, sana yung demanda ng NBI ipapadala ng Department of Justice sa 141 Barangay Bunlag, Mangaldan, Pangasinan, at hindi sa kung saang address na baka yung dating tinitirhan ko sa Quezon City, matagal na po kaming wala roon. Wala na rin po yung opisina ko rito sa Ortigas Center area, baka dyan po nila padala, tapos hindi ko masagot. Alam nyo, style yan eh. May mga style silang ganon na ipapadala nila kung saan-saang lugar yung notice, hindi mo masasagot ng tama, maya't maya, meron na kaagad warrant of arrest. At ikaw ay bigla na lamang pupusasan ng mga pulis. At hindi mo alam kung bakit ka inaaresto. Katulad ng ginawa nila kay Tatay Digong, ganon ang nangyari. Inaresto na lamang bigla at siya ay itinapon sa ibang bansa, isinuko sa banyaga. Ay, wag naman po sanang gawin sa atin yan. Kaya sinasabi ko na kung saan po ako nakatira, doon po niyo ipadala sa amin sa 141 Barangay Bunlag, Mangaldan, Pangasinan, para masagot ko naman po ang lahat ng inyong punto por punto na aligasyon dyan po sa inihain ng NBI na demanda sa Department of Justice. Alam po ninyo, usong-uso yata ngayon dyan. Sa Amerika, ganon ang ginawa ng administrasyon ng mga Democrats kay President Donald Trump na weaponize, sabi nga nila, ginamit ang FBI ng Democrats para sampahan ng katakot-takot na kaso si President Donald Trump at yung iba pang mga kaalyado ni President Donald Trump. Pero ano ang nangyari? Nabaliktad. Nanalo si President Donald Trump nung siya ay tumakbo muling presidente.
At walang nagawa yung pangaharas na ginawa kay Donald Trump. Ganon din po ang nangyayari ngayon dito sa ating bansa. Hinaras-haras na po nila yung mga kalyado ni President Duterte mula kay Pastor Apollo Quiboloy at yung mga iba pa pong mga naging opisyal ng pamahalaan, pati na rin po yung mga naging retiradong mga pulis at kay President PRRD o si Tatay Digong. Ayan, nasampahan ng kaso doon daw sa ICC, na-issuean ng warrant of arrest at isinuko siya sa kamay ng mga banyaga. May mga impormasyon tayo, base na rin doon sa binabanggit ng mga periodista na may mga nakahanda na ring warrant of arrest ng ICC kay Senator Bato de la Rosa at iba pang mga opisyal ng gobyerno na nanilbihan kay Tatay Digong nung panahon niya. So, abangan natin yan. Pero tignan natin kung paano nila gagawin yan ngayon. Baka bulagaan na naman. Mabubulaga na lamang lahat ng mga dinidimanda nila. At tayo naman ay ito. Bigla-bigla na lang tayo sinampahan ng kaso ng National Bureau of Investigation at Department of Justice. Alinsunod doon sa nabasa natin ng mga impormasyon at tawag na galing po sa mga newscasters o kaya sa mga iba't ibang mga television and radio stations na tumawag po sa akin, nag-text sila sa akin at sila ang nagsabi na tayo ay dinimanda ng NBI. Bakit kaya nila itiniming na ngayon nila tayo dinimanda ng NBI? Sabi ko, hindi tayo pahaharas at lalo nating pagtitibayin ang ating mithiin na magkaroon ng tunay at sapat na proteksyon ang lahat ng mamamayang Pilipino sa batas na umiiral sa saligang batas at mga iba pang mga batas at agtuntunin dito sa Pilipinas. Hindi tayo pahaharas sa anumang gawain na gusto nilang gawin sa mga iba. Kung nagawa nila yan kay Tatay Digong, aral ako kay Tatay Digong, nakahanda kong harapin lahat ang ganyang buring pagsubok upang sa ganun maprotektahan ang minamahal nating bayang Pilipinas at ang mamamayang Pilipinas. So hintayin ko na lamang na dumating yung demanda sa akin ng NBI dyan sa Department of Justice at sasagutin ko yan punto por punto. Sa katunayan nga, nung nakaraang linggo, nabanggit na rin sa pahayagan na ako ay inuutosan ng Korte Suprema na magbigay ng kadahilanan or show cause order. Bakit ko raw nasabi yung ganon sa aking Facebook Live noong March 11. At hindi ko pa rin po natatanggap sa ngayon yung kautusan ng Korte Suprema para po ako ay magpaliwanag. Pinagpapaliwanag po ako ng Korte Suprema at tayo po ay magpapaliwanag. Sa katunayan nga po, ito nakahanda na po yung initial draft po ng answer to the show cause order dated April 8 ng Supreme Court na nakita ko lamang po sa Facebook page ng Supreme Court. At hihintayin ko po na makarating sa akin yung show cause order ng Supreme Court, saka ko po ito ay ipa-file o dadalhin ko po yung aking kasagutan sa show cause order ng Supreme Court. So, pero nakahanda na po ako dyan. Meron na akong initial draft. This is about 8 to 10 pages. Itong aking inihandang show cause order, answer to the show cause order. So, handa po tayo dyan, mga minamahal na kababayan. At hindi po tayo basta-basta na lamang na mananahimik at gagawin po natin kung ano ang nararapat na gawin alinsunod sa kautusan ng ating Korte Suprema at maging sa Department of Justice pag ako ay padalhan na ng kopya ng demanda ng NBI. Yan. So, saka na lang muli natin pag-usapan yan, yung tungkol naman po sa akin. So, pupunta na tayo sa main topic natin. At bago yan, shout out ko muna si Eunice Reyes, Chris Martin, Jing Diaz, nasa Facebook sila. At dito naman po sa TikTok, si Joy Tarape, yan, marami na. Mabilis yung mga nandito ngayon. So, unahin natin itong topic ng pag-arangkada at pagtaas ng lahat ng senatorial candidates ng Team Duterte
Ulitin ko Team Duterte PDP laban. Duterte kasi 10 po kaming kandidato ng PDP laban. At kami lamang po yung 10 na inendorso ni Tatay Digong. Ang sundan po natin dito ay kung ano ang sinabi ni Tatay Digong, 10 lamang po yan. No? Nung una, 6 lamang po yan. Tapos naging 9. Tapos nadagdagan pa ng isa, naging 10. At uulitin ko yung mga pangalan ng mga kandidato ni Tatay Digong, yung Duterte. Unahin ko na si Attorney Jimmy Bundok, si Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Attorney J.V. Hinlo, Attorney Raul Lambino, Attorney Rodante Marcoleta, Dr. Marites Mata, si Pastor Apollo Kibuloy, si Attorney Vic Rodriguez, at si Philip Salvador. Yan yung Duterte. Wala na pong ibang inendorso si Tatay Digong. 10 lamang po yung iniendorso at ipinapakiusap ni Tatay Digong sa atin na tulungan natin mga senatorial candidates ng PDP laban at Team Duterte. Team Duterte. No? So yun lamang po yung importante. At lahat po ng 10 kandidato ni Tatay Digong, alinsunod, o kung tignan natin ang lahat ng naglabasang survey nitong mga nakaraang linggo o nakaraang buwan, ay umangat ng todo-todo. Umakyat po kami lahat. Ibig sabihin po niyan, ang ating mamamayang Pilipino ay gising na at damang-dama natin ang kanilang mainit na pagtanggap, pagsuporta at tiwala sa atin, sa ating mga kandidato na mga senador na siyang kandidato ni Tatay Digong. So, napapahala ngayon yung nasa kabilang grupo. Ano na ba ang tawag sa kanila ngayon? Sabi nila, alkansyang basag, pabagsak na. Yung tawag nila dyan. Wala na. Alam nyo, parang yung barko pag lumulubog, no? Pag lumulubog na yung barko, no, ay marami na maglulundagan at maglilipatan. At nakita natin nitong nakaraang linggo, ilan na sa kanila ang hindi sumasama o nagpupunta sa pagtitipon ng grupong ito na sinusuportahan ng administrasyon. Yun naman pong iba na kunwari ay hindi sila kakampi ng administrasyon, pero tira naman ng tira sila kay Tatay Digong. Tinitira nila itong Team Duterte. Tinitira nila itong PDP laban. Pero sinasabi nila na hindi raw sila kakampi o kasama ng administrasyon. Ganon ba yun? Kanino sila kakampi? Mga kakampi, mga terorista, may sarili silang agenda. Nako, wag na tayong pabubudol-budol din dito sa mga ito. No? Ang labanan po rito sa eleksyon na ito, ikaw ba ay ini-endorso ni Tatay Digong o kaya hindi kanya ini-endorso? Pag hindi kanya ini-endorso, ibig sabihin yan, hindi natin siya susuportahan, itong kandidatong ito, kahit ano po ang sabihin niya. 10 lamang po yung kandidato ni Tatay Digong. Nakafocus po tayo dyan. Yan lamang po yung ating susuportahan dahil yan po ang gusto ni Tatay Digong, yan po yung bilin ni Tatay Digong. Ngayon po, yung mga individuals naman, na mga butante, nasa sa iyo na yan. Choice nyo na po yan kung dadagdagan nyo pa yung 10 at kung sino pa ang idadagdag ninyo. Wala na po kaming babanggitin ng mga ibang mga pangalan. Kayo na po ang bahala dyan. Pero kung pwede, yung 10 lamang ang pagtuunan natin ng pansin upang sa ganon mas malaki po ang tsansa ng ating mga kababayan na talaga naman po babigyan ng tunay na boses sa Senado. At sa amin pong mga magkakasama kami sa Team Duterte, sisiguraduhin namin na ang boses ng mamamayang Pilipino ay maririnig sa Senado. Pasensya na po kayo at medyo namamaos na po ako. Galing pa po kasi ako ng Mindanao. 3 araw po ako roon sa Mindanao magmula nung April 12.
Kararating ko lang po kaninang umaga dito sa Pilipinas at napanood nyo naman siguro sa live, medyo meron ng konting diferensya yung ating lalamunan. Namamaos na po tayo. Kita nyo naman po yung tiyaga namin pong mag-motorcade. Kahit na po ang init-init, kuminsan ay nauulanan din ng ambon at yun ang masama. At basang-basa tayo ng pawis. Tayo ay nasusunog ang balat dahil sa tindi ng sikat ng araw at sa lakas ng hangin, lakas ng mga dumi na nasasalubong natin, pollution at iba't iba pa na elemento. Tinatsaga po natin yan para naman po makita tayo ng ating mga kababayan. Personal po nila tayo masilayan, hindi lamang po yung nakikita nila ay mga larawan natin o mga posters na naglipana sa gilid ng kalsada, sa mga punong kahoy at iba-iba pang pinagkapitan ng napakaraming mga poster ng mga kandidato. Ako po, si Atty. Lambino, ay tinatsaga ko po na umikot sa pamamagitan po ng motorcade. Kaya madalas po ninyo akong makita sa Facebook Live o kaya kung nakikita nyo ako personal, umiikot sa iba't ibang mga syudad, bayan, probinsya sa buong Pilipinas. Andito ulit tayo dito sa Metro Manila ngayong araw na ito. So ayan mga minamahal na kababayan, umaangat ng mabilis ang mga Team Duterte, PDP Laban na siyang inendorso ni Tatay Digong. Wala na pong iba siyang inendorso kung hindi itong 10 kandidatong senador. Philip Salvador, Pastor Apollo Kibuloy, Vic Rodriguez, Dr. Marites Mata, Rodante Marcoleta, Atty. Raul Lambino, J.B. Hinlo, Bato de la Rosa, Bongo at Jimmy Bondo. So alam nyo na yung numero natin. No, ako number 34 sa balota, huwag nyo pong kalilimutan mga minamahal na kababayan. Ngayon, itong grupo naman sa kabila na hindi ini-endorso ni Tatay Digong, ini-endorso siya ng kasalukuyang gobyerno. Kitang-kita naman nila yung pagbagsak ng kanilang mga rangko doon sa mga naglalabasang mga survey. Kung totoo man yung survey na yan or hindi. Pero alam natin, nababahala sila. Kaya sila naghahanap ng endorsement ng gagaling sa suporta ng kung sino. Ang importante sa atin, hindi sila kasama doon sa 10 inendorso ni Tatay Digong. 10 lamang po yan, mga minamahal na kababayan. At ngayon, ang ating mga overseas Filipino workers. Yan, shout out muli kay Elizar Fuentes, Catherine Antimor, si David Smith, at si John Lucky dito sa TikTok, at si Fibaloka. Yan, tingnan po natin mamaya yung online voting. Gusto ko rin pong discussin po yan kasi nga po, ang dami ko pong natanggap ng mga messages sa ating mga overseas Filipino workers tungkol sa mga reklamo nila sa online voting. Una noon, hirap na hirap po lang mag-enroll para makaboto sa online voting. 77 po kasing electoral posts ang itinalaga ng COMELEC sa buong mundo. Diyan sa Amerika, sa Canada, sa Europa, at iba't iba pang lugar sa buong mundo. So nag-umpisa po yung enrollment ng online voting as early as March 10 kung hindi ako nagkakamali, at mag-e-end yan on, kailan ba? Ang end, May 7 ba? Ang ending ng online voting registry enrollment. Pero ang voting nag-umpisa noong April 13, 2 days ago, at mag-e-end yan sa May 12 alas 7 ng gabi. So, tandaan po ninyo yan, mga minamahal na mga overseas Filipino workers. Ang pakiusap namin po sa inyo, tuloy-tuloy lamang po ninyong tiyagain na makapag-enroll sa online voting. At kung naka-enroll po kayo, ay bumoto po kayo. Bumoto po kayo. Huwag kayong mag-alala doon sa inyong mga sinasabi na bakit ganon, hindi lumabas yung aking ibinoto sa resibo dahil nag-online voting ako, ay may lumabas na lamang na mga QR code. Hindi yung maliit na parang resibo
na kung baga nagbayad ka ng credit card, may lalabas na resibo ka binayaran mo. Yung dating sistema kasi, bago mag-online voting, may lalabas na resibo at yung nakikita mo yung binoto mo. Dito kasi sa online voting, pag boto mo yung 10, 12, pag 10, undervote, okay lang yun. Kahit isa lang yung binoto mong senador, okay rin lang yun. Kinumployto mo yung 13, 13 ang lalabas. No? Pero hindi ka pwede yun. Kung sobra, kailangan ay maging 12 lamang. Undervote is okay, overvote hindi pwede. So, sabi ni shoutout ko si Rema Donato. Salamat Rema sa iyong reminder. Paki-share din po ito. Paki-share po itong live na ito para maintindihan po ng ating ibang mga kababayan na hindi pa tayo napapakinggan, hindi pa tayo nakikita, at nang maipaliwanag natin ito ng tama. Ako po ay naniniwala na hindi dapat sana ipinatupad itong online voting. Kaya tayo nagsampa ng petition sa Supreme Court na gusto natin sana na ipahinto ng COMELEC itong online voting. Pero andyan na. Naumpisan na yung voting. So tiyagaan na natin. Huwag po kayong maniniwala doon sa mga nagsasabi na huwag na kayong boboto, i-boycott natin itong eleksyon. Naku, pag ginawa po ninyo yan, ay ang apektado po ay tayo. Tayo mga butantig sumusuporta sa Team Duterte PDP laban. Kasi alam natin, meron din pong mga nakakasingit-singit dyan po sa hanay ng ating mga overseas Filipino workers. Nagalit din kay Tatay Digong. Marami po sa social media ang kanilang tinatawag na mga muto o troll o kung ano man ang tawag po dyan, na sila yung kunwari na nagsasabing huwag na kayong boboto dahil maralawakan ang dayaan sa online voting. Ay, yung iba naman ay maniniwala. So hindi na magboboto kasi sasabihin, hindi naman pala mabibilang yung boto ko kay Lambino eh. Huwag na lang kung boboto. Huwag po, mga binamahal na kaibigan. Bumoto po kayo, please. Please po, bumoto po kayo. At importante yan. Pakishare po ang live na ito. At dahil yan po ay tulong na rin po ninyo sa ating kampanya. Kayong mga nakaboto na mga overseas Filipino workers, tuloy-tuloy po rin po sana yung pangangampanya po natin. Hanggang May 12, pakishare po itong ating mga video, itong live na ito sa inyong mga kamag-anak, sa inyong mga kaibigan. Paki-follow po ninyo itong ating Facebook at saka TikTok accounts at tingnan po ninyo yung mga naglalabasan po nating mga video, mga posts, mga photos at itong ating mga iba't iba pang ginagawa para naman po magkaroon kayo ng mas malawak na kaalaman sa kasalukuyang nangyayari sa ating bansa. Lalong-lalo na itong hinaharap po nating halalan. So yan po yung mga rami akong mga nakitang mga news ngayon. Isa dito. Sabi dito sa lumabas sa Inquirer ito. Sabi, COMELEC refutes fraud claim in online voting. So sinasabi na hindi raw totoo yung mga claim ng ating mga overseas Filipino workers na nagkaroon ng pandaraya o sa online voting. At ipinapaliwanag ni Chairman Garcia ng COMELEC na kaya walang resibo kada agad matatanggap at ang inyong makikita ay yung tinatawag na QR code para for security reasons daw. Pagkatapos na ng May 12, saka nyo ma-verify kung inyong mga binoto ay tama doon sa lalabas na resibo. So bigyan natin ng pagkakataon siya kung yan ang totoo. Pero importante at salamat po sa lahat ng ating mga kababayan na nagpahayag ng kanilang pag-aalinlangan, pagkakabahala dito sa online voting. Dahil po sa inyo ay ang COMELEC ay sumagot at umaksyon at sinasabi na ganito. Pangangatawanan natin ang kanilang salita at sisingilin natin sila kung hindi po nila gagampanan ng tama ang kanilang tungkulin dito sa halalan 2025, lalong-lalo na sa online voting. Yan. Bigyan po yung news na yan. No? COMELEC refutes fraud claim in online voting. So, andyan. Sinasabi niya ito. Basahin po niyo yan sa Inquirer.net. Nakalagay po dyan sa dyaryo ngayon. Itong concerns ng ating mga overseas Filipino workers sa online voting. Ulitin ko po, pakishare po ninyo itong
Facebook Live po natin at sa TikTok Live para po sa kaalaman ng mas marami nating mga kababayan, hindi lamang po ng mga overseas Filipino workers, pero lahat po kayo na minamahal naming mamamayan Pilipino dahil ito po ay para sa ating lahat. Alam po ninyo yung aking naging eksperyensya, no? Salamat po sa lahat ng mga nag-share. Ang dami ko nang nakita rito na nag-share. Maraming salamat sa mga nag-share na po. Dumaraming bumibilis itong mga pumapasok ngayon. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Hindi ko na pumabasa lahat ang mga pangalan nyo sa bilis po ng mga nag-share. Nako, ang dami. Maraming salamat po. Alam po ninyo, itong 3 araw na nasa Mindanao ako, nakakapanindig balahibo mga minamahal ng kababayan at nakakataba talaga ng puso yung pagtanggap sa akin ng ating mga kababayan dyan sa Davao City, Davao del Sur, dyan sa siyudad ng Digos, dyan po sa General Santos, Sarangani, dyan sa South Cotabato, sa siyudad ng Coronadal, ibang bayan po dyan, Tibuli, Lexebo, Nurala, Surala, Tupi, at dyan din po sa Bukidnon, sa Malay-Balay. Naku, ang daming tao dyan nung dumaan po kami. At hanggang doon po sa Misamis Oriental, lalong-lalo na po sa siyudad ng Cagayan de Oro, sa siyudad ng El Salvador, sa bayan po ng Villanueva, kung saan po kami nagdaos ng aming motorcade at rallies nitong kahapon at kagabi. Kaya tayo namamaos ng ganito. Halos maputol na nga yung aking hininga nung kinanta ko na naman po yung paboritong kantang Impossible Dream. Dahil nga sabi ko, nung tayo ay mag-umpisa rito, ay ito lang ay isang panaginip na imposibleng mangyari. Hindi ako mananalo sa halalan na ito. Alam ko yan dahil hindi ako sikat, hindi ako kilala ng mga tao. Pero alam po ninyo, ang nagbigay ng lakas ng loob sa akin, si Tatay Digong. Sabi niya sa akin, Raul, tumakbo ka at maniwala ka sa akin, mananalo ka sa halalan na ito. Sinabi po niya yan nung September pa. Ako, nag-aalaman talaga po ako dahil hindi ko talaga ito pinangarap o pinanaginipan. Natatakbo ako sa halalan ngayong 2025. At may edad na rin po tayo. Happy na po ako na isang magsasaka at nag-aalaga ng mga baka, nagtatanim ng mga gulay at mga iba pang mga pananim tulad ng palay, mais, napier, at mga punong kahoy. At syempre, tulad ng sinabi ko, hindi pa rin natin makalimutan ang isang pagiging abogado, kaya doon na lamang po ako nananatiling madalas sa Pangasinan. Paminsan-minsan, naluluwas dito sa Maynila para mabisita ko yung aking mga apo na nandito sa Manila na talaga naman pong nagbibigay ng saya sa isang lolong katulad ko. Pero madalas po ako ay nasa Pangasinan. Kanya, kayong mga gustong pumasyal sa Pangasinan, welcome po kayo sa amin. Sa Pangasinan, doon po sa aming munting bakahan, sa munti nating farm. Gusto ko pong makita rin po ninyo ang ginagawa ko ron. So, yung aming eksperyensya sa lahat ng napuntahan natin. Maging dito sa Metro Manila, nung isang linggo, nandyan po ako sa Pampanga at sa Bulacan nag-motorcade. Ganon din po kainit. Mas mainit pa po yung pagtanggap sa amin po dyan sa Mindanao. Naikot ko po yung mga probinsya na yan sa Davao del Sur, Sarangani, South Cotabato, Bukidnon, Misamis Oriental, siyudad ng General Santos, El Salvador, Coronadal, at Malay-Balay, Valencia, Davao City, Digos at iba pa. Sobra po yung pagsuporta sa atin ng ating mga kababayan po dyan sa Mindanao. Sa Team Duterte, PDP Laban. Shout out ko yung mga viewers natin sa Las Piñas dito sa Metro Manila at dyan po sa Zamboanga at syempre Aray Kabalayan, Tangkaluyagan at Pangasinan. Salamat at si kayon. Amin. Alam po ninyo, dyan sa Zamboanga, hindi po ako nakapunta sa Zamboanga, Sibugay. Dahil nagkataon po na una po yung schedule ko sa Davao hanggang Jensan. Kaya na-miss ko po yung Zamboanga, Sibugay. Pasensya na po na hindi ako nakadalo dyan personally, pero sana magkaroon pa po ako ng tsansa na makaikot sa Zamboanga, Sibugay at saka sa Zamboanga del Sur. Kasi nakapunta na po ako sa Zamboanga del Norte noong nakaraang buwan, mga March 3 and 4 and 5, nandiyan po ako sa Zamboanga del Norte. Sisikapin ko po rin makapunta po dyan sa Zamboanga, Sibugay, Zamboanga City, Zamboanga del Sur at iba pang mga probinsya po dyan sa Mindanao bago po magtapos ang buwan ng Abril. At
Diyan naman po sa Visayas ay naka-schedule din po akong pupunta sa iba't ibang probinsya po dyan. Pero madalas pong iniikutan ko po itong Luzon kasi nga po, dito po ako palagi sa may Northern Luzon, Pangasinan area, hanggang Ilocos, hanggang Baguio. So abangan po natin ang mga iba't ibang lugar na aming pupuntahan. I-announce ko pong regularly yung aming pagpunta. At kahit na po pagod tayo, kahit na po medyo masakit ang mga katawan po natin at mga buto-buto, dahil po sa napakasaya, mainit na pagtanggap po ninyo sa akin at sa aking mga kasamahan, ay babalik po kami at pupuntahan namin ang inyong mga lugar. So yan po yung ating napag-usapan ngayon. Umarangkada na ang Team Duterte, hindi na ito mapipigilan. Pabagsak na o bumagsak na. Anong tawag nila ngayon? Alkansya, butas, pabagsak. Sabi nila. Ay talaga naman po. Makikita na natin itong mga ibang mga kandidato na lumundag na, nawala na yung kanilang grupo. Hindi na namin nababalitaan kung nangangampanya pa ba sila or hindi na. Umiikot-ikot din yata sila na isa-isa. So sa lahat po ng ating mga kababayan naman po dyan sa United Arab Emirates, dyan sa Abu Dhabi at saka sa Dubai at mga iba pang mga lugar po dyan sa UAE, dyan din po sa Kingdom of Saudi Arabia, sa Jeddah, dyan po sa King Fahd, at syempre sa Riyadh, dyan sa Taiwan, dyan sa Hong Kong, sa Singapore, sa Japan, at iba pa pong lugar sa buong mundo dyan sa Europa. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pakishare po itong live natin. Pakishare po dito sa Facebook at saka sa TikTok. Pakishare po ninyo sa ating mga kababayan para po sila ay mabigyan naman po natin ng atensyon. Pasensya na po kayo kung hindi ko po ay ma-shoutout kagad sa bilis po ng pag-ikot nitong ating Facebook at saka TikTok. Dahil marami po yung nakasampa po ngayon o nandito kasama natin. So pwede na siguro tayong mag-invite ng ating mga kababayan dito sa TikTok. At sabi nga nila, malakas daw talaga ang PDP Team Duterte. Totoo po yun. Kahit saang probinsya po ngayon sa Pilipinas, solid na solid po ang suporta ng ating mga kababayan sa Team Duterte at PDP laban senators. So ayan, subukan po natin mapakinggan itong ibang mga kababayan po natin. Muli, pakishare po itong ating Facebook at saka TikTok live at tignan po natin, pakinggan po natin ang ating mga kababayan kung ano po yung kanilang opinyon. Muli pong aking banggitin, wag po kayong maniniwala doon sa mga nagsasabi na wag na kayong boboto at magkakadayaan naman. Wag po kayong maniwala. Please lang po, bumoto po kayo. Mga overseas Filipino workers na mahal po namin at yung mga iba pang hindi pa nakaboto, tsagain po yung mag-enroll, bumoto po kayo. Yung mga nakaboto na po, tuloy-tuloy lang po yung pangampanya dahil matatapos po ito sa May 12. No? Yung mga nasa Facebook din po, pakisend naman po yung request sa Facebook kung gusto po ninyong magpahayag ng inyong kaisipan at saloobin. At itry ko pong i-accommodate po kayo. Hanggang alas 10 po ako ng gabi dito ngayon. Habaan ko na itong usapan na ito kasi namiss ko kayo at 3 araw po akong nasa Mindanao. Kaya habaan na po natin itong ating pakikipag-ugnayan sa ating mga kababayan para mas marami po tayong makakausap at mapapakinggan. So ayan, sinong mauuna kayang papasok? Ayan, si Speedy sa Facebook. Speedy, magandang gabi. Sa TikTok ba? Si Speedy. Magandang gabi, Atty. Lambino. Si Tukpak po, ang inyong avid supporter, si Tukpak. Kamusta po? Alam ko po ano kayo, no? Yung sa Mindanao. Anyway, Atty. Yes. At po, ating mga kasamang nakikinig, gaano ka-importante, bakit kailangan iboto ang Duterte 10? Yes, napakagandang tanong yan. 4 ang lagi kong sinasabing dahilan kung bakit natin
kailangang iboto ang Duterte or Team Duterte or PDP Laban. Una, dahil sa ginawa nila kay Tatay Digong, kailangan manatiling malakas ang boses ng Pilipino at iyan ay sa Senado nang maproteksyonan natin si Tatay Digong na sa ngayon ay nasa kamay ng mga banyaga. At iyan ay hindi magagawa ng isa, dalawa o tatlong senador lamang. Kailangan po ng mas maraming boses ng mga senador, lalong-lalo na po, hindi naman po sa pagmamamalit sa iba pang mga kandidato o profesyon nila. Kami pong mga abogado, 5 po kami na abogado dito sa Team Duterte. At pag kami po ay inyong susuportan, mapasok po kaming lahat na 10. Meron na pong isang senador dyan, si Senator Robin Padilla. 11 na po yung boses po ng taong bayan para kay Tatay Digong. Pangalawa, kay Vice President Sara. Yung impeachment po niya nakabinbin pa rin sa Senado. Kung wala pong boses ang kampo ni VP Sara, malamang magtagumpay yung hangarin ng administrasyon na mapatalsik si VP Sara sa kanyang posisyon. Hindi na po siya magiging presidente ng Pilipinas o kahit ano pang posisyon sa gobyerno. Pangatlo, ito ang pinaka-importante. Yung ating pagsusumikap na malinis na pamamahala sa ating bansa na walang korupsyon. Tayo po sa Senado ang siyang magiging mata ng ating mga kababayan, boses ng ating mga kababayan para itong mga anomalyang nangyayari sa national budget, hindi lamang po doon sa pagtatalaga ng mga perang gagastusin or kung paano ginagastos ang pera ng mamamayang Pilipino. Malalaman po natin at hindi nila may tatago. Pang-apat na pinaka-importante, masolusyonan yung kahirapan ng ating mamamayan. Alam po ninyo, lumabas na pinakabagong survey na naman, mahigit 53% na Pilipino ang nagugutom. Halos wala silang makain araw-araw. 53%, mahigit 60 million Filipinos, to be exact, ang nagugutom. Yan po ay pwedeng masolusyonan ng ating mga kababayan. So yan po yung dahilan kung bakit kailangan po na suportahan po ninyo ang PDP Laban, Team Duterte Senators. Yan po. Maraming salamat, Atty. Lapino. Number 34 po. Thank you very much. Salamat po. Salamat. Punta tayo kay Jok naman. Jok sa TikTok or Facebook. Black Up sa kay Ardolf. Saan niya? TikTok, Facebook? TikTok. Si Ardolf. Hello po, Atty. Lambino. Hi, hello, Ardolf. Ardolf Arellano, yes. Ano po ang economic inflation? Ano po ang way para ma-solution po ito? Ay, napakagandang tanong at medyo komplikado yun. No? Economic inflation kasi ay maraming kadahilanan. Ano? Una, ay kung mas marami pong pera na umiikot, circulation sa ekonomiya, tapos kukunti ang mga mabibiling mga produkto, siyempre magtataas ang presyo. Dahil malaki ang demand, kukunti ang supply. Iyan ang isang laging kadahilanan. Pangalawa, kung malaki rin po yung utang ng bansa, lumaki yung utang ng bansa, ay inflationary rate din po yan. No? Dahil mapipilitan ang gobyerno na mag-buwis ng malaki para makabayad ng utang. At yan ay panghirap din po sa ating mamamayan. So, iyan po ang isa o dalawa sa mga kadahilanan ng kakaroon ng inflation ang ating bansa. Pangatlo, kung kulang talaga yung production ng mga kinakailangan natin dito sa ating bansa at umaasa tayo sa importation, inflationary rin po yan. Sa ngayon kasi, yung GDP natin, about 9% lamang yung nanggagaling sa agricultural sector. Kalimitan po nanggagaling po sa service sector. Kaya, mas marami po yung gumagastos ng pera kesa sa nagpro-produce ng produkto para maibenta. So yan yung mga reasons kung bakit nagkakaroon po ng
inflation. At hindi makontrol-control yan. Mahirap naman po kasing kontrolin ang inflation. Kaya kung minsan, para makontrol po yung inflation, itinataas ng bangko, ang central bank, yung interest rates para nang sa ganun ay bumaba yung perang nasa sirkulasyon na umiikot sa merkado. Kasi pag marami ang perang umiikot sa merkado, may pambili ang mga tao, pero wala naman po silang mabili, magiging mahal. So tumataas yung inflation. So yan ang mga basic na kadahilanan ng isang economic inflation. Thank you po, Attorney Lambino. Salamat, Adolfo. Punta tayo kay Duin Jia. Hello po. He- Magandang gabi po. Magandang gabi, Duin Jia. Ako po ay isang OFW po dito sa Taiwan. Yes, saan ka? Sa Taipei o Kaohsiung? Anong, Sa Kaohsiung. sa Kaohsiung, okay. Ngayon po, ang tanong ko po, ano po ang yung opinion sa pag-endorso ni Pipi Sara at ni Senador Robin Padilla kay Manang Amy Marcos? Basta ako, ang opinion ko dyan, nakafocus lang po ako sa Team Duterte. 10 lamang po yung inendorso ni Tatay Digong. Yung mga iba po na, with all due respect kay BP Sara at kay Senator Robin, no, ang bilin po ni Tatay Digong 10 lamang ang kanyang iniendorso. So doon po ako nakakapit sa endorsement ni Tatay Digong. 10 yung kanyang sinabi na kailangan pong tulungan natin sa senatorial election na ito. So doon lamang po tayo nakafocus. Ngayon, kung may mga individual po mga desisyon, bahala na po kung dadagdagan niyo pa po yan. Pero importante po yung 10 kandidato natin sa Team Duterte PDP Laban. Salamat po, Atty. Maaasahan niyo po yung boto po namin. Salamat din siya, thank you. Opo. Pati po ang buong pamilya namin kasi... Dako, salamat. Yan ang importante. Pakishare itong ating live sa inyong mga pamilya, mga kaibigan, para po mas lalo po din ako. Ilocano. Ilocano ka ba? Opo. At takadino ka? Sa Nueva Ecija po. Adino ta Nueva Ecija niyang ili. San Jose po. Ay wen, kanayak dita nga, glako iti simento ken asukar dita Nueva Ecija. Oray pa bago nga gapon jay Pangasinan aka o witag dita San Jose. Wen. Kami din ang budol na torne. Ay, wen, parpareho tayo mga Ilocano, nabudol tayo wen. Hanggamin man kapod nung nga Ilocano, gamin. Diti magbagak hangapod nung nga Ilocano, di na nga mo ti agsaw ti Ilocano, di na pa isa nga naramanan. Ti kurang karod, di na nga mo ti raman, iti saluyot, ken rabong, nga sinagpawan ti intuno nga bunchit nga kinambakam ijay karayan. Salamat, Atty. Masahan po kami. Salamat. Yeah. Bangon Pilipinas naman. Nako, sino itong Bangon Pilipinas? Kumusta Bangon Pilipinas? Hi, good evening, Attorney Raul Lambino. Good evening! Bangon Pilipinas, wala na yung bagong Pilipinas. Bangon Pilipinas, yes. Attorney Lambino, I was there nung birthday ni PRRD sa Paco. Oh! Wala akong chance na makamayan ka, but I'm from Pangasinan also. Nakakapagsalita ka ba ng Pangasinan? A little po. Saan ka? Anong bayan? Bugar yun po. Medyo Yes. On the makasalita kay Pangasinan Siri na mata. Daysot labat. Ustutan. Basta importante makasalita kay Daysotan, makatalos ka. makaintindi na rin po. Yes. Ayun po, Attorney Lambino, bilid po ako doon sa inyong mga plataforma. Salamat. So, naman po yung sa akin as parang hindi na to i-question, Attorney Lambino. Ang sa akin lang po is parang advice na syempre, papasok kayo sa Senado. Alam naman natin na maraming akala nyo sobrang powerful dyan na naka-seating pa rin. So, ayun lang po, pagdadasal po namin na sana po kayo lahat talaga makapasok ang Duterte. Nako, salamat. Kung sakali pong makapasok kayo po, meron lang po akong request. Opo. Yung pong nag-ano-anuhan dyan ng mga senator na napakatagal na nakaupo dyan, na nagsisiga-sigaan. Actually, hindi ko nagustuhan ang ginawa nung last Senate hearing, yung ginawa nila
Remulla and Torre na pambabastos kay Senator Bato de la Rosa, including Amy Marcos. Hindi ko po yun nagustuhan, pero sana po, just in case kung meron kayong isa lang, ay i-contempt nyo agad. I-contempt nyo agad pagka alam nyo kung nababastos na ho kayo. Pero po, one more thing, suportado po namin, now po kasi nasa Cavite ako, and suportado po rin namin kayo ng Region 4A because I'm handling Region 4A para kay VP Inday, and also sa Pangasinan, suportado din po namin kayo, Atty. Raul. Maraming salamat, Bangon. Makakaasa ka na ako bilang isang abogado na iintindihan ko po ang mga dapat na gawin at mga alituntunin kung paano ipaglaban ang karapatan ng mamamayang Pilipinong bumoto po sa mga senador. Dahil huwag nating kalilimutan na ang mga senador, mga congressmen, or sino mang halal na opisyal ng bayan, or kahit na hindi halal, yung mga itinalaga po dyan, lahat po yan ay naninilbihan sa mamamayang Pilipino. At hindi po sila nandiyan para maghari-harian. Nandyan po sila para po manilbihan sa bayan. At aasahan po ninyo yan. Yan ang pangako ko sa Panginoong Diyos na mananatili po akong maninilbihan sa Kanya at sa taong bayan at sa bansang Pilipinas. Tama po. Ayan na din po talaga ang inaantay ko. Meron pong tamang senator, like, namimiss ko na nga rin po si Senator Miriam Defensor Santiago. Idolo po natin yun. Idolo po natin. So, Atty. Raul, looking forward, makakaasa kayo, makakarating ako sa mga rally nyo. I'll be there in Davao, Muntinlupa, and Metro Manila. Salamat. Salamat po. Supportahan po namin kayo. Maraming salamat. Okay. Punta po, attorney. Punta naman tayo sa iba pa. Salamat. Si Jello. Jello ng TikTok. Hello po, Sir Atty. Raul Lambino. Ako lang ata ang isa sa mga kabataan na sumusuporta sa inyo, sa Duterte, sa PDP laban. May question ako sa iyo, sir. Opo. May mga ibang kabataan kasi ngayon, sinusuportahan yung, kahit totoo naman, may mga ebidensya na nagsasabi na meron silang connection sa CPP, NDF. Na ano lang ako naiinis lang ako kasi bakit yun ang susuportahan nila? Oo. Alam mo, Jello. Kaya sir, kayo, nung panahon ni Duterte, nilabanan nyo yan. May NDF. Oo. Galit na galit sa akin yung grupo na yan. Kasi kung balikan mo yung mga naging live ko nung mga nakaraang linggo, lagi kong tinitira yung grupo na yan. Yung CPP, NP, NDF, teroristang grupo yan. No? Namatay yung mga pulis. Yes! Totoo yan. Pero mahuhusay din kasi itong mga ito. Pag nagsalita sila, pag sumulat sila, hindi naman po sila kasi bobo. No? Sila ay matatalino, pero ginagamit nila yung kanilang katalinuhan para maagaw nila yung kapangyarihan ng pamahalaan. Maagaw nila yung kapangyarihan ng sambayan ng Pilipino at magtatatag sila ng isang gobyerno na kung ano ang sasabihin nila, wala nang batas-batas dyan, kung hindi yung batas na gusto nilang sabihin, yun lamang ang kanilang susundin. Kaya ayaw nilang bitawan yung armas. Ayaw nilang bumitaw dyan sa pakikipagbarilan, pakikipagpatayan, at andi dyan pa rin sila. At ang masakit nito, mabuti na lamang nabanggit mo yan. Ito'y lumabas ngayon sa pahayagan ng kasalukuyang administrasyon, pumayag na magbigay ng safe conduct pass. Safe conduct pass dito sa mga rebuilding ito, mga teroristang ito, na nakasuhan na at nakakulong habang hinihintay, nililitis nila na matapos ang kanilang kaso. At ang mga kaso ng mga ito, multiple murder, etc., etc. Pero itong kasalukuyang administrasyon, pinirmahan ng presidente itong order na magbibigay ng safe conduct pass dito sa mga nasasakdal sa krimen na murder at sila'y makakalaya. Samantalang ang Tatay Digong, ipinakulong nila
ang isang matanda. Hindi dito sa Pilipinas, kung hindi sa ibang bansa. Hindi ba masakit yun? Mga teroristang kaaway ng pamahalaan na pumatay ng libo-libong mga pulis, sundalo, mga sibilyan, bilyon-bilyon, if not trilyon ng salapi ang naubos sa pakikipaka sa kanila sa mahigit 55 taon. Ganito pa rin ang gagawin sa kanila. Takot na takot yan sa NTF-ELCAC. Kasi yung NTF-ELCAC, yung National Task Force and Local Communist Armed Conflict, successful po yun. Napaka-successful na programa. Ayaw po nilang matapos ang kaguluhan kasi kung may kaguluhan, merong armas na bibilhin. Pag may armas na bibilhin, merong komisyon. Ganun po ang nangyayari. Kaya yan po yung isa sa ating pagtutuon ng pansin sa Senado. Bubusisiin natin ang lahat ng mga departamento na involved po dito sa ginagawa natin na pakikipaglaban o pakikipag-ayon dito sa teroristang grupong CPP, NPA, NDF. Kaya galit sa akin yung mga yan. Nakikita ko nga rin po sila kung gano'n sila ka-plastic. Salamat, Jello. Salamat at may mga kabataan sa'yo na... Saan niyo po yung boto ko, sir? Tama, Jello. Hi po, attorney. Hi! Yes. Sino to? Si Provincianong Kuya Koy? Yeah. No, si Giselle. Si Giselle. From Taiwan. From Taiwan, Giselle. Okay. Yeah, the one that, yung nag-viral na video, yung OFW na bumoto, tapos iba yung... Oo, naalala ko. Oo. Yeah, ano po yung masasabi niyo doon, attorney, about that? Kasi mostly OFW, PDP laban straight Oo. Tapos, grabe yung hinanakit namin. Sayang yung boto namin kasi deserve nyo lahat PDP laban Opo, yeah. Ano po yung masasabi niyo doon? Well, nabanggit ko na nga na iyan ay dinideny ngayon ng COMELEC na hindi raw totoo yung mga ganong mga lumabas na information. Kaya mabuti naman at nagsisilabasan po kayo at sinasabi po ninyo ang inyong mga napansin at ang inyong mga naging experience. So nagiging alert ang COMELEC na ang ating mga mamamayan ay hindi nila basta-basta papayagan na maagrabyado sila sa kanilang botos, no? At may binabanggit ang COMELEC na malalaman daw talaga yung actual na resibo kung ano ang binoto ng mga overseas Filipino workers kasi itong online voting, sabi nila na dito ay ayaw nila magkaroon daw ng vote buying or vote intimidation, etc. etc. So tignan natin at iyan pong mga ebidensyang hawak po ninyo, itago po ninyo yung mga yan at kung makikita natin pagkatapos po ng May 12 ay itong mga aligasyon po ninyo ay makakaapekto sa overall result ng halalan sa pagkasenador. Pwede po nating ilatag pong mga ebidensya po yan para questionin po ang resulta ng eleksyon. Thank you po, attorney. Kasi lahat po, mostly, kasi ang dami nag-PM sa akin na kailangan hindi na sila boboto. Ay, wag, sabihin po ninyo, bumoto po sila, please. Please, bumoto po sila. I told them na kailangan kayong bumoto. Kasi if ever, ang dami nating nalagay, tapos hindi tayo bumoto, wala tayong laban. So, Yes. Oo. Bumoto, kasi malaki yung laban natin. Tama yan. Tama yan. Pag wala kang... senators na binoto nyo at saka party list, and then screen record nyo yung palotan nyo, tsaka tignan natin sa May 12. Tama. Yun, Nako, kaya pakishare po. namin. Oo. Yeah. Pakishare po sa inyong mga kaibigan itong live na ito. Napapakinggan natin yung tinig ng ating mga overseas Filipino workers. Marami po tayong matututunan po sa kanila. So, pakiusap po sa ating mga kababayan, kayo pong naka-live ngayon, pakishare itong live broadcast na ito para po sa kaalaman ng mas nakakarami nating mga kababayan. At marami pong magaganda pong mga idea, informasyon na nanggagaling po sa inyo. Natututo po ako at matututuhan din po ng ating mga kababayan na makikinig po at makakasama natin dito sa atin. So nagkaroon na po tayo, napakaraming nag-shares na po, mahigit 365 shares na itong nakikita ko rito na naka-record. Pakishare pa po sa mga iba po para po mas marami sa ating mga kababayan. Attorney, and God bless, and I know PDP Laban is strong, is very strong as Tatay Digo. Thank you sa iyong opinion and we really value your opinion on the matter and thank you for sharing this information.
Thank you so much. God bless. God bless. God bless, God bless too. Yeah, probinsyanong Kuya Koy. Yeah. Magandang gabi po, Senator. Magandang gabi. Isip ko kami sa grupo ng construction naman kasi nagtatanong sa amin, ano bang stand ng PDP ngayon? Kasi nag-endorse si Senator Ruby sa si VP. Oh. Kay Senator Amy. So nagtatanong sa amin, ano bang stand ng PDP ngayon? Duterte plus to na ba tayo o Duterte pa rin? Duterte pa rin. Duterte pa rin. Hindi nagbabago ang stand natin. Duterte, 10 lang yan. 10 lang yung inendorso ni Tatay Digong. Yan po yung suportahan po natin. Bahala na po kayo kung magdadagdag kayo o hindi at kung sino ang idadagdag ninyo. Ang pakiusap lamang po natin, mag-focus tayo dito sa Duterte. 10 lamang po kasi kung 10 lamang yung ilalagay po natin dyan, mas malaki po ang tsansa ng ating 10 manalo. Hindi natin kasi alam kung sino-sino yung mga makakapasok. Pero pagdadagdagan po natin, para pong sasakyan po yan. Pag yung sasakyan ay hindi punong-puno, ay mabilis pong makakaandar, mabilis pong makakaakyat. Pero kung punong-puno yung sasakyan, mabigat po yan, ay mahihirapan pong umusad ng mabilis at mahirap pong makaangat. No? Bakit po tayo magdadagdag pa? Samantalang yung 10, relax na po tayo doon, okay na yung 10. Yun po yung position ko po dyan. So tama lang po yung Duterte, PDP laban, Duterte. Okay, maraming salamat po, Senator. Yung po sa construction po. Maraming salamat. Salamat. Oo. Punta naman po tayo kay Monsing. Paki-share po ito mga kababayan. Ang dami ko nang natutunan at ang dami ko nang nalaman. Attorney, magandang gabi po. Hi, Monsing. Ano po, Angel Mantoyana po, isa po akong media practitioner. Tanong ko lang, Attorney, ano po bang pwede nyo, ano po masasabi nyo about the Section 21 ng RA 9165 bilang kayo po ay supporter ni Pangulong Duterte? Section 21 Republic Act 9165 po. 9165. Hindi ko na masyadong matandaan yung title dyan. Attorney, it's all about kapag nag-inventory po ang mga kinakailangan po ng witness from the media. Kaya ko pala tanong yan kasi sa ganung pamamaraan po kasi kumbaga applicable pa ba or para mapakita natin yung tinatawag na transparency doon sa mga pulis kasi napapakita po karaniwan yung mga media practitioners. Yes. Applicable pa yan. Kanya nga lamang itong problema ngayon, parang itong mga nasa otoridad ay sinusobrahan po nila yung kanilang kapangyarihan, abuse of authority or sometimes usurpation of authority. Ay wala po kasi mga nagrereklamo dahil natatakot din yung mga magrereklamo dito sa mga pang-abuso ng mga nasa otoridad. Kanya po, kailangan natin ang isang mga matatag na mga senador ng PDP laban na kailangan ay busisiin nila itong mga pang-abuso o yung kanilang ginagawa ng mga ibang mga opisyal ng gobyerno dito sa mga nakatadhana na at nakalatag ng mga batas na hindi pinapatupad at binabiolate pa. Ay, hindi po tayo papayag ng ganon. Wala ng rule of law. Tandaan po ninyo yan. Rule of law is most significant in order that we can have impartial justice in this country. It's not only the police that should be protected, but more so the innocent civilian na wala po silang armas, wala silang kalaban-laban. Kaya andito po tayo ngayon dyan. Ipaglalaban po natin ang karapatan pantao ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po ang mga ordinaryong mahihirap na masang Pilipino. Opo, Attorney, ang tanong ko po is, paano po mapoprotektahan naman ang mga katulad po namin mga media na nandun po kami, kailangan po kasi kapag nag-offer daw po ang polis at kapag inisin na po ang mga ebidensya doon po sa inventory, kailangan po andyan ang DOJ, andyan ang mga barangay officials at andyan po kami mga media. Ang nangyayari po, kami po, ako po personal, nararanasan po yung mga death threats kasi nga po, sinasabi nila, kung nadadami na po kami. Ano po ba dapat nung panahon ni Tatay Digong, nakita ninyo, bumaba yung pang-aabuso sa mga media. Bumaba yung mga sitwasyon na may mga pinapatay na mga media. Lahat po ng mga media nung panahon ni Tatay Digong, kahit papaano kampante po sila na magpahayag ng kanilang ginagawa at
nandoon po silang nagmamatsyag sa lahat ng mga operasyon ng mga kapulisan upang sa ganun maisiguro na meron talagang transparency, wala yung tinatawag nilang planting of evidence, wala yung tinatawag din nilang yung frustration of justice or yung obstruction of justice, etc. So, kasi importante talaga yung media, kaya nandoon yung protection na yan. So, meron naman po kasing oversight power ang Senado at ang Kongreso ng Pilipinas. Ibig sabihin ng oversight power ay titignan kung yung mga ahensya na binigyan ng kapangyarihan at obligasyon na gawin ay hindi nila ginagawa ng tama. Dahil kung makikita sa oversight performance ng Senado at Kongreso na itong mga ahensyang ito ay non-performing, overperforming, abusing their performance, pwede po silang managot sa pamamagitan ng pagbawas sa kanilang budget. At kung hindi sila magreforma, ay matatanggal pa sila sa pwesto. Titignan po natin ang bubusisiin po natin. So dapat po ba, attorney, tanggalin na po ang media sa drug inventory? Hindi dapat tanggalin ang media. The media is an indispensable component of a just, orderly implementation of impartial justice in a representative democracy. Hindi lamang po. Maraming salamat, attorney. Maraming salamat din. Yeah. So, punta tayo. Sino susunod natin? Si Greyo. Hi, Greyo. Good evening po, Senator Raul Lambino. Salamat. As promised ko po dati sa inyo, one of the very first lives nyo sa TikTok, nakapaglagay po kami ng 100 tarps all over Cebu sa Duterte. Kasama po kayo doon. Salamat din. We would just like to know po, may big proclamation bang mayayari sa PDP for Cebu? We are still planning na magkaroon. Sa ngayon kasi, tinitignan natin yung mga areas na kahit minsan hindi pa po kami nagkaroon ng rally. No? Kung inyong maalala, nagkaroon tayo ng iba't ibang mga rallies dyan nung si Tatay Digong ay naririto pa sa Pilipinas at hindi pa po siya itinapon ng pamahalaan doon sa The Hague, Netherlands. So itong mga ibang mga probinsya naman katulad ng Bohol, Iloilo, Negros, mga malalaki ring mga probinsya po ito, humihingi rin po sila sa atin ngayon ng rally. At nakikipag-coordinate naman tayo sa mga leaders natin dyan sa Cebu, like si Mayor Mike Rama at saka si Governor Pambaricoto at yung mga iba pang mga leaders natin po dyan kung ano ang dapat po natin gawin dyan. Pero marami pong nagre-request talaga na magkaroon pa kami sa Cebu. Hindi ko po ba ipapangako yan because it has to be decided by the group. No? Isa po ako sa magbibigay ng mga mungkay. Kung ako lamang po ang masusunod, gusto ko po magkaroon pa ng kahit na 1 o 2 rally sana dyan sa Cebu. Thank you po, Atty. Do, sa lahat na po ng caravans na nangyayari sa Cebu since nung pagdakip kay Tatay Digong, we can definitely say, and I'm confident enough to say, that Cebu is a Duterte country and we can make you win yung Duterte sa whole Cebu po. Thank you. I intend to have caravan also in Cebu. If we are not going to have rally anymore, ako mismo personally, I will go there in Cebu to have a caravan. Para naman po makita ko yung ating mga kababayan sa Cebu. Alam niyo po sa social media na so yes. you can participate. And also po ito, recently lang, there is an issue with Hakbang ng Maisog Cebu. One of the conveners, E.B. Hugalbot, who is a vlogger, now is attacking our PDP Laban Governor Pam Baricuatro, saying na linaglag niya daw si Attorney Vic sa caravan ng last Sunday, which was organized by supporters of GovPam. However, yung supporter po ni GovPam, siya ang nagpa-print ng tarpaulin na hindi kasama si Attorney Vic. Sinabi ng supporter mismo, she is not comfortable with Attorney Vic. Pero yung Hakbang ng Maisog is attacking GovPam right now. So, totoo po itong nangyayari sa social media.
there's a confusion and division Yeah. between Well, very clear yung delineation ng PDP Laban, Team Duterte. 10 yung kandidato natin. That includes si Attorney Vic Rodriguez, myself, and the other candidates. Ano? Hakbang ng Maisog daw is a movement, and ako, I don't know what is the position of Hakbang Maisog insofar as the other candidates of PDP Laban are concerned. No? If Hakbang Maisog ba carries only Attorney Vic, or do they carry also Raul Lambino and the other senatorial candidates? That I do not know. I do not know also who are the supporting for governor in every province na meron silang chapters. No? Meron din kami mga nare-receive na ganong mga news na, for example, in a certain province, itong local candidates na ito for governor and congressmen, they are allies of the administration, and these local candidates and congressional candidates are openly supporting the administration, and in fact, we even signed the impeachment of BP Sara, yet somehow groups identified daw, sabi ko kasi wala naman akong personal knowledge, although dumarating lang yung mga information katulad ng nabanggit mo, they are supporting these local candidates or local government officials. So, sabi ko, I cannot really answer that concern kasi as far as PDP Laban is concerned, of which I am a member, I am the Vice President for International Affairs, and I am in charge also as President of the party in Region 1 and Acting President in Region 2, including the city of Baguio. I respect yung position ng mga different parallel organizations. I don't want to impose on them kung ano ang gusto nila. So just as like there in Cebu, kung yan po yung decision po ng Hakbang Maisog Cebu not to support Governor Pam Baricotro, it's really unfortunate. Sa akin, malungkot ako na gano'n ang position nila, but I do not want also to say na tama ba yung decision nila or mali. But as far as PDP Laban is concerned, we only have one candidate there in Cebu, and that is Governor Pam. Thank you so much po, Attorney Senator. At siya rin ang kandidato ni Tatay Digong. Tandaan po ninyo. Thank you po, Si Senator. Tatay Digong, ang kandidato niya dyan sa Cebu is only Pam Baricotro. Wala nang iba. Sana po, kasi nag-post na po si Ma'am Vivian Velez reaffirming the support of PDP. So kaya po, hinintay ko talaga mag-live po kayo to personally ask you what's the stand of PDP since you are one of the leaders of PDP. If I go there in Cebu anytime soon, kung walang schedule si Governor Pam, I will schedule my own motorcade and caravan, and I will invite her to join me in the caravan. Attorney, we will be there po. Sabihan niyo lang po kami and we will be there. At ikaw lang po mag-isa, we will come. Thank you. PM me, you know my phone number, right? Ano, yung mga hindi pa nakakadap po ng aking cellphone number, open naman po yan. It's in my Facebook account. My phone number is 0917 No po. 893 6630. 6630. Yes. So lahat po, I will repeat for the sake of others. 6630. 0917-893-6630. That is my phone number, cellphone number. I've been using that for more than 20 years. And please don't forget number 34 po ako sa balot, ha. Baka malala niyo po yung aking cellphone pero yung number ko sa balot, makalimutan po ninyo. Please, no? Kasama po ako sa Duterte. Yeah. So thank you for the interaction. Yes. Let's go to wala na tayo, natapos na. So maraming salamat po sa lahat ng interaction at nag-join kayo at nag-share ng ating live. Napakarami po ang nag-share. More than 500 live viewers natin ang nag-share ng ating Facebook at saka TikTok. Sa susunod na live natin, isa sa ating pag-uusapan, maaring ito ay bukas, ay tungkol pa rin sa kalusugan ng presidente.
Kasi ang dami na namang mga impormasyon o mga opinion, ang mga naglalabasan, kung ano ba talaga ang tunay na kalusugan ng presidente bilang Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police. The President must always be healthy at all times. And the only one who can really say with authenticity would be a certified physician of his choice. And in the Philippines, of course, the Secretary of Health or anyone na talaga po naman talagang siya ang choice. And we will see. And alam nyo sa Amerika, napakahalaga po niyan itong health ng presidente ng Amerika. Kaya regularly nag-update yung mismong physician ng presidente ng Amerika that the President of the United States, o si Putos, President of the United States, is healthy. He is capable. He is able. He is reliable. He can think wisely. He can emotionally handle situations as the Commander-in-Chief of the most powerful military in the world. Eh, ganun din dapat sa Pilipinas, na kailangan ang Pangulo o ang Presidente ay laging malusog 24 hours. Kahit na hindi siya matutulog o natutulog, basta healthy siya. Yan ang importante. Kasi alam naman natin, ako nga po, kukunting-kunti na lamang po yung aking tulog. Other than inaamin kung matanda na po tayo, masyadong busy pa rin po tayo ngayon sa ating trabaho. Hindi lang naman po kasi pangangampanya ang ginagawa natin ngayon. Hindi dyan pa rin yung pagiging abogado natin. No? At yan po yung ating sinasabi. O itong mga pumapasok ditong mga troll, sabi ko na sa inyo, sabi ko nga, sinampahan ako ng kaso ng NBI, sasagutin ko yan. At sinabi ko na nga ba next week, abangan nyo yung aking sagot po dyan. At yung mga hindi pa nakapanood, ngayon lang kayo pumasok, nakahanda na po ang sagot ko dyan. Andito na po yung sasagot ko po dyan sa mga sinasabi po ninyo. So ayan, hintayin nyo na lamang po yung formal na kasagutan. Hindi ko po sasagutin ng dito yan. Pag ito'y sinagot ko na po, kung ano yung isasagot ko po doon sa show cause order ng Supreme Court, yun na po yun, yung tamang sagot po dyan. Pero wala po akong intensyon na magpakalat ng fake news o misinformation or disinformation. So ayan po ang ating live ngayong gabi, April 15 na ba? Naku, kalahating buwan na pala yung Abril, ano? At ngayon ay Martes Santo. Bukas, Merkulis Santo. Naku, malapit na yung pag-ayuno natin ng 2 araw. Huwag niyo pong kalilimutan, mga minamahal na kababayan. Sa inyong pagdarasal, ipagdasal po natin si Tatay Digong. Yung kanyang kalusugan, kaligtasan po niya, kahit na siya po ay nandiyan sa The Hague, Netherlands, alam po natin na ang puso ni Tatay Digong, ang kanyang isipan, kaisipan ay tayong mga Pilipino, tayong naririto sa Pilipinas, ang ating mahal na inang bayan. Yan pa rin ang nasa puso at kaisipan ni Tatay Digong. So isama po natin sa ating dasal si Tatay Digong. Ang kanyang kahirapan ngayon, ang kanyang sinasapit at eksperyensya po ngayon ay parang katulad ng naging eksperyensya ng ating Panginoong Hesukristo kung papaano po siya pinahirapan ng mga umabuso sa kanya. Sana po ay hindi mangyari yon kay Tatay Digong ang sinapit ng Panginoong Hesukristo. At ipaglalaban po natin ang kanyang kalayaan at maibalik sa ating bansang sinilangan Pilipinas. Yan po mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po ang sambayan ng Pilipinas.